hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Mga Pilipino, suportado pa rin ang anti-drug campaign ng Duterte administration sa kabila ng pangamba na mabiktima ng extrajudicial killings. Mga nabinbing driver's license card sinimulan ng ipamahagi ng Land Transportation Office ngayong araw. Mga naantalang plaka, inaasahang maipamimigay na rin sa susunod na taon. Solicitor General gagamitin ang lahat ng puwersa laban kay Senador Laila de Lima. Panukala ng Administration Economic Managers na taasan ang buwan ng kontribusyon sa SSS kasabay ng aumento sa pensyon tinutulan sa lower house. Senate Committee on National Defense and Security pag-aaralan ang naging pahayag ni President Rodrigo Duterte na kanselahin na ang Visiting Forces Agreement. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga nasugatan sa magkakahiwalay na aksidente sa iba't ibang panig ng bansa noong weekend. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team ang pulis na naaksidente sa motorsiklo sa Dagat-Dagatan Avenue, corner Lapu-Lapu Street, Barangay 12 kagabi. Nagtamo ng pasa at sugat sa mukha ang pulis na nakilala lamang sa pangalang PO1 Brillantes. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue ang kanyang sugat at ang rescue team ng barangay ang nagatid sa kanya sa ospital. Sa Balagtas, Bulacan naman ay banggaan ng motorsiklo at tricycle ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team kahapon ng madaling araw. Ang rider na si Ernesto Pedroso ay nagtamo ng mga sugat sa paa at magkabilang siko at naputulan pa ng isang daliri. Matapos lapatan ng first aid ay isinugod na si Ernesto sa Bulacan Medical Center. Wala namang pinsala ang driver ng tricycle, ngunit nasugatan sa ulo ang pasahero nito na agad ring itinakbo sa ospital. 6 naman ang nasugatan sa banggaan ng tricycle at kotse sa barangay Magikay, Mandawi City kahapon. Agad binigyan ng first aid ng UNTV Rescue ang tricycle driver at 5 sakay nito saka inihatid sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Sa Ramos Street, Bacolod City ay 4 naman ang sugatan sa banggaan ng pickup truck at tricycle noong Sabado ng madaling araw. Ang UNTV News and Rescue Team na ang nagbigay ng pangunang lunas kay Edito Api, ang isa sa mga nasugatan sakay ng tricycle bago dinala sa Corazon Locsin Memorial Regional Hospital. Ang 3 iba pa ay tinulungan naman ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council at Amite Volunteer Fire Brigade. Sa San Pedro, Laguna naman ay 2 babae na nagtamo ng paso sa kanang binti ang tinulungan ng UNTV Rescue noong Sabado ng gabi. Ayon sa mga biktima, nadikit ang kanilang binti sa tambutso ng sinasakyan nilang motorsiklo matapos bumangga sa isang van. Tumanggi na silang magpahatid sa ospital matapos lapatan ng first aid. At sa Camarines Sur, isang motorcycle rider na naaksidente sa Baaw ang tinulungan ng UNTV News and Rescue noong Sabado ng madaling araw. Sugat sa kamay at paa ang tinamo ng rider na si Jun Behino matapos dumulas ang kanyang motorsiklo dahil sa mga bato na nasa Panfil Highway. Matapos bigyan ng first aid ay tumanggi na siyang magpadala sa pagamutan. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Suportado pa rin ng maraming Pilipino ang anti-drug campaign ng Duterte administration sa kabila ng pangamba na mabiktima ng extrajudicial killings o EJK batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Ito ang balita ni Rosalie Cos. 8 kada 10 Pilipino ang nangangambang mabiktima sila o ang kanilang mga mahal sa buhay ng umano'y extrajudicial killing sa bansa, bunsod ng anti-drug campaign ng pamahalaan. Ito ay batay sa resulta ng latest survey ng Social Weather Stations mula December 3 to 6 sa 1,500 respondents. Lumabas din sa survey na 71% ang nagsasabing mahalagang mahuling buhay ang mga drug suspect, habang 39% naman ang naniniwalang seryoso ang usapin ng extrajudicial killing sa bansa.
Sa opinyon ng nakararaming respondents, hindi sila tiyak kung nagsasabi nga ng totoo ang mga pulis sa umano'y panlalaban ng mga napapatay nilang sospek. Sa kabila nito, marami pa rin namang mga Pilipino ang kontento sa anti-illegal drugs operation ng Duterte administration at nagsasabing nabawasan ng suliranin sa illegal na droga sa kanilang lugar mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa na hindi dapat mangamba ang publiko na mapapasama sa mga biktima ng extrajudicial killings kung wala naman silang ginagawang labag sa batas. So kung they fear for their lives dahil nga na posible na magiging victim sa EJK, well, that's how they feel. Pasensya na kayo. Basta kami, on our part sa Philippine National Police, sisiguruhin namin na hindi dapat mangyari ang hindi dapat mangyari. Tiniyak naman ng Presidential Communications Office na hindi limitado ang anti-drug war sa mga mahihirap at muling iginiit na hindi state-sponsored o pinag-uutos ng pamahalaan ang mga pagpatay. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Humingi naman ng tawad at panalangin si Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa sa mga napapatay kaugnay ng pinatutupad na kampanya kontra illegal na droga ng pamahalaan. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Pagdasal kami na sana Lord patawad. Kahit na masasamang tao yung namatay, there are still people. Nasa 6,000 na napapatay sa loob ng 6 na buwang kampanya ng pamahalaan kontra droga. Ngunit nilinaw ni Philippine National Police Chief, Police Director General Ronald Bato de la Rosa na hindi nila ginusto o sinadya ang mga nangyayaring pagpatay sa suspected drug personalities kaya humihingi siya ng tawad para dito. Sa katunayan aniya, 2,000 lang sa mga kasong ito ang nasawi dahil sa lehitimong police operations. Hindi po namin inaamin na sa amin yung mga EJK na yan na sinasabi ninyo. Maraming sumakay sa ating war on drugs. Hindi po namin inaamin. But still, they become victims because of our war on drugs. Sorry po, Lord, patawarin niyo kami. Pero yun lang ang masasabi ko, ginagawa namin ito. Hindi para sa amin for whatever purpose. Hindi pang personal. Hindi for anything else. Kundi para ito sa kinabukasan nating bayan. Aniya, sa kulang 3,000 kaso ng death under investigation, nasa 1,000 lamang ang may kinalaman sa droga at karamihan ay ibang krimen na nakisakay lamang sa kanilang kampanya. Sa kabila nito, hindi pa rin aniya sila titigil sa kanilang ginagawa hanggat hindi nalilinis ang bansa sa problema sa droga kaya humingi na rin siya ng pangunawa sa publiko. Wala rin aniya silang magagawa sa 15% ng mga Pilipino na hindi kontento sa kanilang effort kontra droga at tanging 85% lamang ang nakararamdam ng epekto nito. Sila'y nag-ingay. I don't know for what reasons, but I know deep inside their heart, masaya pa rin sila dahil may naidulot na kabutihan at katahimikan sa ating kapaligiran itong ating war on drugs. I challenge them. They are hypocrite. Hipokrito sila. Kung sabihin nila na hindi sila nakikinabang, being a Filipino, being a resident of the community where they are living in. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Office of the Ombudsman na muling buksan ang investigasyon sa umano'y Davao Death Squad. Kasunod na rin ito ng pagsasampa ng reklamo ng self-confessed hitman na si Edgar Matobato laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang, pag-aaralan at sisiyasatin nilang mabuti ang mga impormasyon sa inihaing reklamo ni Matobato upang malaman kung paano nila ito aaksyonan. Si Carandang ang mamumuno sa investigasyon kasunod ng pag-inhibit ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa kaso dahil sa kanyang koneksyon sa First Family bilang aunt-in-law ni Davao City Sara Duterte. Naisumite na sa National Bureau of Investigation o NBI ang bank records ng lahat ng mga hinihinalang sangkot sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison, kabilang na ang kay Senador Leila de Lima.
Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, ibinigay ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang bank records itong Biyernes at pag-aaralan pa ang koneksyon ng mga ito sa bilibid drug trade. Hihingin din nila ang analysis ng AMLAC sa mga transaksyon sa naturang bank accounts. Samantala, isang koalisyon ng anti-crime groups kasama ang Office of the Solicitor General ang binuo laban kay Senador Leila de Lima. Tinawag din ni Solgen Jose Calida si Senador de Lima na public enemy number 1 dahil sa umunoy kaugnayan nito sa illegal na droga. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nagsanib puwersa ang ilang grupo sa pangunguna ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC kasama ang Office of the Solicitor General upang matutukan ang mga reklamong kinakaharap ni Senador Leila de Lima. Tinawag itong Coalition Against Illegal Drugs. Itong coalition ay binuo lang ng ilang grupo. Dahil nga sa concern namin na nawawala na po tayo sa real issues of the country, which is illegal drugs, illegal drug trading. Ayon kay Solicitor General Jose Calida, hindi maaring palampasin na lamang ang tila pagbaliwala ni de Lima sa kasong isinampa laban sa kanya. Senator de Lima flaunted her disdain to be investigated by the House of Representatives and the Department of Justice for the crimes she committed. Her shenanigans demand a more vigorous response from the government she wants to destroy. Kaya't gagamitin na rin ng Solgen ang puwersa nito sa mga kaso laban sa senadora. Ang OSG ang tumatayong abogado ng gobyerno. Ngunit ayon kay Calida, maaari silang tumulong sa kaso kapag interes na ng taong bayan ang nakasalalay. As the People's Tribune, the Office of the Solicitor General offers its legal services to the complainants who sued Senator de Lima in the Department of Justice, Ombudsman, and other venues for her criminal participation and complicity in the proliferation of illegal drugs in the National Penitentiary. Aminado si Calida na ito ang unang pagkakataon na tutulong sa isang criminal case ang Solgen. She's a very powerful person. Yung ating mga complainants, they're private citizens. In order to strengthen their resolve, I will lend the prestige and gravitas of my office to defend them and to help them in their cases against Senator de Lima. Nilinaw naman ng opisyal na ipinatutupad lamang nila ang batas at hindi ito panggigipit sa dating kalihim na tinawag niyang public enemy number 1. Ang drugs is our enemy, di ba? And who is espousing itong proliferation of drugs? Di ba si former Secretary of Justice de Lima? And therefore, she's number 1, public enemy number 1. Sinabi naman ni de Lima sa isang pahayag na ayaw na niyang patulan pa ang ganitong kabaliwan. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Susunod sa ito ang balita. Mga nabinbing driver's license card sinimulan ng ipamahagi ng Land Transportation Office ngayong araw. Mga naantalang plaka inaasahang maipamimigay na rin sa susunod na taon. Panukala ng Administration Economic Managers na taasan ang buwan ng kontribusyon sa SSS kasabay ng aumento sa pensyon tinutulan sa lower house. The Volunteers Against Crime and Corruption acknowledge UNTV and Breakthrough and Milestones Productions International CEO and Chairman Daniel Razon for his generosity in supporting VACC's activities. VACC is a non-government organization which envisions a crime-free and corruption-free Philippines. With or without recognition, UNTV will continue its services for the community. To God be the glory. Simula ngayong araw ay maaari nang makuha ng mga nag-apply ng lisensya ang kanilang driver's license card na matagal nang nabinbin sa opisina ng Land Transportation Office o LTO.
Pipilitin naman ng LTO na masolusyonan na rin ang problema sa mga hindi maipamahaging plaka sa susunod na taon. Ito ang balita ni Monokson. Sinimulan ng ipamahagi ng Land Transportation Office ang mga plastic driver's license card dito sa Metro Manila. Sakop nito ang lahat ng mga may nakabinbing aplikasyon sa license card mula Enero hanggang October 16 ng taong ito. Maaari itong makuha sa LTO Licensing Office kung saan ito ini-apply. Nilinaw ng LTO na ang mga backlog sa mga nabanggit na buwan ay sakop pa rin ng 3-year driver's license validity period. Dahil ang cut-off sa 5-year validity period ay nagsimula ng October 17. Ayon sa LTO, sa 3 milyong plastic card backlog sa buong bansa, 700,000 ang sa Metro Manila. Isang taon din. Tagal din kasi nawala kasi itong lisensya ko sa Batangas tapos nag-lost license ako. Bali, buwan na lang din ang tinagal. Tapos nakuha ko na. Sa ngayon, mayroong mahigit 30 printing machine na may kapasidad na mag-imprenta ng 800 card kada araw. Ang naipamahagi na sa 36 na LTO Licensing at Renewal Office sa Metro Manila. Ayon sa LTO, nakapag-deliver na ang dating supplier ng mga lisensya ng 500,000 card at magdi-deliver pa ng 3 milyong plastic card bago matapos ang Pebrero 2017. Samantala, sisikapin ng LTO na makapag-issue na rin ng mga bagong plaka ng sasakyan simula sa susunod na taon. Sa Enero 2017 ay ipapabid out na ng LTO ang license plates. Dito na rin sa bansa iimprenta ng LTO ang mga plaka alinsunod sa kagustuhan ni Pangulong Duterte. At pupursuhin natin yon. Although again, hindi natin naantay na kung kailan to available. Kaya at the moment, kung sinong makakagawa ng license plate na tumutugma sa specification, sinusunod yung terms of reference, yun muna ang bibigyan natin ng pagkakataong mag-produce ng license plate. Hanggang sa ngayon ay nakabinbin pa rin ang notice of disallowance ng Land Transportation Office sa Commission on Audit at sa Korte Suprema. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hindi makatwiran para sa ilang mambabatas ang panukalang taasan na rin ang binabayarang kontribusyon ng mga miyembro sa Social Security System o SSS kasabay ng pagpapatupad ng umentong sa buwan ng pensyon. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Tinutulan ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate ang panukala ni na Finance Secretary Carlos Dominguez, Budget Secretary Benjamin Jokno at National Economic and Development Authority Director General Ernesto Pernia na adjustment sa contribution rate ng Social Security System kung itutuloy ang 2,000 peso pension hike. Ayon kay Congressman Zarate na nagsulong ng pension hike sa lower house, dapat sumunod ang SSS sa napag-usapan. When the leadership of SSS went to this house and even during the Senate hearings, ang pangako nila doon na hindi muna sila magtataas ng premium. In fact, sabi ni Dina Mado Valdez, wala sa radar nila na mag-increase ng premium. Batay sa December 15 memorandum ng economic managers kay Pangulong Duterte, kailangang i-adjust na rin ang sinisingil na kontribusyon kung magkakaroon ng paggalaw sa ibinibigay na pension benefit. Anila posibleng hindi kayanin ng SSS na pondohan ng pension increase dahil aabot sa 32 billion pesos bawat taon ang kailangang ilabas ng ahensya para sa 1,000 pesos na unang yugto ng pension hike. Ngunit giit ng mambabatas, It means that merong pondo hanggang 2025, no? At pwede itong i-improve if these reforms na sinasabi natin ay gagawin ng SSS. So there is no need now, no, na mag-impose ng dagdag pasanin. Nanawagan rin si Congressman Zarate kay Pangulong Rodrigo Duterte na timbangin ng mabuti ang usapin sa pagtataas ng pensyon at ang naging rekomendasyon ng kanyang mga kalihim. Inaasahan na sa pagpasok ng Enero 2017 ay maipapatupad na ang unang 1,000 pisong umento sa monthly pension sa retired SSS members. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Tinututulan naman ng mga labor group sa bansa ang bagong kautusan ng Department of Labor and Employment hinggil sa kontraktualisasyon na umunay lalo lamang magpapahirap sa mga manggagawa. Ito ang balita ni Grace Cassie. Hindi katanggap-tanggap sa mga labor groups ang nilalaman ng bagong department order na ilalabas ng DOLE para matigil na ang kontraktualisasyon sa bansa.
Nakasaad sa kopya ng draft DO na hawak ng Trade Union of Congress of the Philippines o TUCP na bagamat dapat gagawing regular ang mga contractual workers, hindi ang principal employer o ang kumpanyang kumuha sa kanila ang gagawa nito, kundi ang may hawak sa kanila na employment agency. Ayon sa TUCP, hindi nito maibibigay ang katiyakan sa mga manggagawa na hindi sila mawawala ng trabaho oras na matapos na ang kontrata ng agency sa principal employer. Hindi, hahanapan namin sila ulit. Ng ibang kumpanya pa ulit. Hahanapan. So, ibig sabihin, hindi pa rin siguradong makakahanap. So, hindi pa rin secured yung manggagawa doon. Kung ang agency lang din ang magre-regular sa mga empleyado, hindi nito maibibigay ang tamang benepisyo at karapatan gaya ng pagbuo ng union. Paano ma-exercise ng mga manggagawa yung right nila to participate in decision-making process kung wala silang connect doon sa principal dahil yung kanilang employer ay service provider? Hindi rin sang-ayon sa ganitong sistema ang mga contractual worker. Kasi pag agency po, limitado lang po. Opo, yung benefits po na makukuha po namin doon. Sa agency, pwedeng mabawasan yung sweldo namin. Compare sa direct mismo sa mall. Bunsod nito, hihingi ng dialogo ang labor groups kay Pangulong Rodrigo Duterte upang iparating ang kanilang mga hinaing. Wala pa namang sagot ang DOLE sa mga kwestiyon sa bagong department order na inaasahang ilalabas sa December 28 na tatawaging DO30. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang balita, binigyan ng Malacanang ng cash gift na nagkakahalaga ng mula 50 hanggang 400,000 piso ang key officials ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, hindi niya ito ibubulsa at maaari nang kunin ng mga opisyal sa kanyang opisina. Itinanggi naman ni General De La Rosa na bahagi ito ng loyalty check, kundi nais lamang ng Pangulo na maging masaya ang mga opisyal ng PNP na nagtatrabaho ng maayos. Importante hindi binulsa yung pera, pinambigay sa dapat makatanggap. Pagmamalaki pa ng pinuno ng pambansang pulisya, first time na nangyari na nabigyan ng cash gift ang mga opisyal ng PNP mula sa presidente. Umaasa naman ang government hospitals na bababa ang bilang ng firecracker-related injuries ngayong taon, lalo na't pinaigting ng pamahalaan ang kampanya laban sa paggamit ng mga paputok. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Isa ang East Avenue Medical Center sa mga government hospitals sa Pilipinas. Nadagsa ang mga pasyenteng napuputukan tuwing nagpapalit ng taon. Ngunit ngayong taon, inaasahan ng pamunuan ng EAMC na bababa ang bilang ng mga kaso ng firecracker-related injuries at maging ng respiratory illnesses. Sana drastically bumagsak ang mga ma-injure. Noong nakaraang taon po, halos katulad din po ng mga nakaraang taon. At ang magandang balita lang doon puro minor injuries lang ang natamo ng mga pasyenteng dumating. Ayon pa kay Dr. Willie Saludares, ang OIC ng Emergency Trauma ng EAMC, buwan pa lang ng Nobyembre ay kumpleto na ang kanilang mga gamit para sa paggamot at paglinis ng sugat ng mga pasyente. Paghahanda na rin ito ng ospital alinsunod sa utos ng Department of Health na walang tatanggihang kaso ang lahat ng government hospitals. Maski sino ka man, kung ano man ang iyong sakit or injuries, ikaw ay titingnan at titingnan sa mga government hospitals. Sa tala ng EAMC, nangunguna pa rin ang Piccolo sa mga paputok na sanhi ng aksidente tuwing holiday season. Paalala rin ng mga doktor sa publiko na maghanda ng gamot at umiwas sa mga lugar na maraming nagpapaputok upang hindi makalanghap ng mga usok na nagiging sanhi ng respiratory illnesses. Kung maaari din, ay makinuod na lang sa fireworks display ng mga LGU upang siguro na ligtas at mapayapa ang selebrasyon sa pagpapalit ng taon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isa ang problema ng irigasyon sa mga dahilan kung bakit hindi pa rin nagiging rice self-sufficient ang Pilipinas ayon sa National Irrigation Administration. Ito ang balita ni Victor Cosare. Sa datos ng National Irrigation Administration, nasa mahigit 3 milyong ektarya ang irrigable land sa buong bansa. Subalit nasa 57% lang ang nalalagyan ng irigasyon. Ang iba pa rito, masyado ng luma at sira. Now what we are doing now
is trying to restore, rehabilitate the existing ones. That's practically 60% of our work. 40% will be to open up new irrigation projects, no? So that we can irrigate more. Sa susunod na taon, 12 to 14 billion pesos ang nakalaang pondo ng NIA para sa irrigation projects. May commitment din ang China para sa ilang mga proyekto, kabilang ang irigasyon na aabot sa 42 billion. Ayon kay NIA Administrator Peter Lavinia, ang problema sa irigasyon ay may epekto sa rice production ng bansa. Even if we aim for rice self-sufficiency, but because of our irrigation system is not optimized ang use, we will not be able to achieve rice self-sufficiency. Pero bukod sa irigasyon, problema rin ang nangyayaring conversion sa mga lupang sakahan sa bansa. Our rice farms are shrinking. Under the law, bawal i-convert ang rice paddies. But you know what's happening all over the country? Lumiliit ng lumiliit. Samantala, 2 bilyong pisong pondo naman ang inilaan sa NIA para sa susunod na taon upang maipatupad na ang free irrigation program. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. And for the news abroad, the Venezuelan government has arrested more than 300 people following violent protests and looting over the elimination of the country's largest banknote. RC Reyes reports. Las fuerzas de seguridad han detenido a más de 300 personas durante las protestas y saqueos debido a la eliminación del billete de mayor denominación de Venezuela, presidente Nicolás Maduro dijo este domingo. El líder socialista retiró el billete de 100 bolívares esta semana antes de que los nuevos billetes estuvieran en la circulación, creando una escasez de efectivo nacional aparte de la crisis económica brutal. Después de 2 días de disturbios sobre la medida, incluyendo una muerte y decenas de tiendas saqueadas, Maduro aplazó la medida este sábado hasta el 2 de enero. Eso ayudó a frenar la violencia, aunque todavía habían informes de más saqueos en el sur de la ciudad de Bolívar este domingo. Están bajo rejas y no venga la MUT ahora a pedir que son presos políticos y perseguidos políticos. Los detenidos incluyen a los líderes y miembros de la oposición de la Voluntad Popular y del Partido Primero Justicia, Maduro dijo por la televisión estatal, acusándolos de seguir las instrucciones de Estados Unidos para incitar al caos. Maduro, un exconductor de autobuses de 54 años y exministro de Relaciones Exteriores que reemplazó a Hugo Chávez en 2013, había visto el salto de su popularidad durante una recesión de 3 años. Él justificó la medida de la moneda como una forma de asfixiar a mafia en las fronteras de Venezuela. Arce Reyes, UNTV Noticias y Rescate, América Latina. And in the U.S. President-elect Donald Trump wrapped up his post-election thank you tour on Saturday with celebratory gazers from water cannons and some gloating over several favorite targets. Chrissy De Leon has a full story. In the last in a series of rallies, Trump has staged during the past 3 weeks, mainly in battleground states, that gave him the margin of victory in the November 8th election. Trump came back to where it all began for his improbable presidential campaign. It was in Mobile, Alabama last year where Trump, a real estate magnate and reality television star with no previous political experience, drew a huge crowd that gave notice to rivals that he was a threat for the Republican presidential nomination. We're thanking the people of Alabama and we're thanking the people of the South because boy did we do well. Trump, who will be sworn into office on January 20, took swings at a few other favorite targets from his campaign. Corporations that outsource jobs, Islamic State militants, drug dealers, illegal immigrants, and the political culture in Washington. Trump lost the popular votes by more than 2.5 million votes, but still won 306 votes in the Electoral College, plenty more than 270 required to win. Later on Saturday, Trump continued to take jabs at China on Twitter on Saturday after Beijing agreed to give back an underwater U.S. drone it seized this week. Chris De Leon, UNTV News and Rescue, Chicago, USA.
And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Dalawang 2,583 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Senate Committee on National Defense and Security pag-aaralan ang naging pahayag ni President Rodrigo Duterte na kanselahin na ang Visiting Forces Agreement. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, may bago na bang LPA o bagyo na makakaapekto sa bansa? Magandang gabi, Ton Reggie, sa ating mga kasambahay. Sa ngayon ay malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng magandang lagay ng panahon. Pero tayo walang nakikita na sirkulasyon gaya ng LPA o bagyo. Within 3 days, walang makakaapekto na ganyan sa ating bansa. Maaaring by weekend, merong posibleng mabuo na LPA sa dagat Pasipiko, Ton Reggie. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Sa epekto po nitong tail end of a cold front at amihan, makulimlim po ang malaking bahagi ng Luzon. Yung Quezon at Bicol, makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley hanggang sa Central Luzon. Meron naman po mga pag-ambo na mararanasan. The rest of Luzon may isolated rain showers and thunderstorms. Sa Siskiyalo sa Quezon City, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature. Puerto Princesa 31, sa Tuigaraw po 27 at sa Baguio 15 to 23 degrees Celsius. Yung pong area ng Samar at Leyte, kasama na po ang buong Central Visayas, makakaranas din po ng hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. And yung Panay at Negros Island, meron naman pong isolated rain showers and thunderstorms. Sa Iloilo City and Tacloban City, hanggang 30 degrees Celsius ang posible pong makita ng maximum temperature bukas at 31 sa Metro Cebu. Pagdating naman po sa may area ng Caraga Region sa Mindanao, ay makakaranas din po dyan ng cloudy skies with light to moderate rains, and mas malaking bahagi po ng Mindanao, maganda po ang lagay ng panahon, pero may mga chance na magkakaroon din ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. Ganyan din sa Metro Davao, pero sa Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Samantala, ang atin pong sunrise 6:15 a.m. atin naman pong sunset 5 to 8:31 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Nanawagan ang grupong Bayan Muna sa Department of Foreign Affairs o DFA na aksyonan ang napaulat na pagkuha ng China sa unmanned underwater vehicle ng United States sa karagatang sakop ng Subic Bay. Giit ng grupo, pinapakita ng insidente na hindi iginagalang ng dalawang bansa ang soberanya ng Pilipinas dahil sa pagpasok ng mga ito sa exclusive economic zone ng bansa. Our Department of Foreign Affairs should lodge a note verbal to both parties, the US and China. Dahil ito ay pag-undermine sa ating national sovereignty. Pag-aaralan ng Senate Committee on National Defense and Security ang ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na kanselahin ang Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Dapat laruhin ng pamahalaan ang nais nitong ipatupad na foreign policy ng Pilipinas. Ito ang naging pahayag ni Senator Gringo Honasan kasunod ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na nais niyang i-abrogate o ikansela ang Visiting Forces Agreement o VFA ng Pilipinas at ng Amerika. Aniya, dapat matalakay sa pulong ng ehekutibo at lehislatura ang isyong ito. Ang suggestion ko is idaos na kagad yung LEDA. Para mag-usap-usap yung executive at yung legislative at ma-hammer out na yung national agenda at yung national priorities. Sa panig naman ng Senado, pag-aaralan mabuti ng komite ni Honasan ang naging pahayag ng Pangulo.
tatanungin ko ngayon si Secretary Lorenzana, next hearing namin, no? May instructions na ba na paalisin na yung mga Amerikano? Kung wala, that's white noise. Gusto kong malaman kung yung sinabi niya na i-translate sa utos sa ibaba. Yun lang ang importante sa akin. Ayon pa kay Senator Honasan, ang Pangulo ang siya nagbibigay ng direksyon sa lahat ng uri ng pulisiya ng bansa. Kaya dapat binabase nito ang anumang desisyon sa tamang impormasyon. The President is the Chief Prosecutor of our foreign, economic, and security policy. As long as it does not violate the Constitution and it serves our highest national interest, no, he exercises certain prerogatives, judgment calls, and makes decisions based on complete, timely, and accurate information. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. At karing kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Dadalan neking lalam ning inquest proceedings sing tauhan ning Binyan City Police ang may kapateking metong nga lalaking megamukano king metong abangko anyang Biyernes. Ining balita ng Sherwin Colobong. Nakaposas nang dumating sa San Pedro Hall of Justice si PO3 Reynaldo Dizon para sa inquest proceedings kaninang umaga. Sinampahan si Dizon ng murder charges ng San Pedro Police matapos nitong mapatay si Sharif Amatunding na umano'y nag-amok sa RCBC Bank noong Biyernes ng hapon. Sa video na kumalat sa social media, makikita na hawak ni Dizon ang biktima at itinulak sa magkakasunod na pinaputukan ng baril. Batay sa isinumiting affidavit, sinabi ni Dizon na nagtangka umanong mang-agaw ng baril ang biktima na hinihinalang lango sa iligal na droga kaya niya ito binaril. May ganung mga angulo na sinasabi siya. Based on sa sinasabi ng video, parang it doesn't show that way, no? Sinabi naman ng gwardiya ng bangko na mabilis ang pangyayari at hindi rin niya umano akalain na babarilin ni Dizon ang biktima. Nagulat nga lang ako Kasi ang akala ko kasi sir, medyo gusto ko sana yung tanggalin lang yung mama na gusto ko itaboy palayo. Galit naman ang mga kaanak ng biktima sa nangyari. Hindi yan pwede mamamatay ng tao. Hindi ko mo pulis ka lang. Hindi ko mo pulis ka lang. Patay mo lang ang tao. Walang kasalanan. Tingnan ko yung anak ko. Pinagbintangan. Nila man drugs. Hinahanap na ng pulisya ang nag-upload ng video upang gawing testigo. Ang labi naman ng biktima ay nailibing na kahapon sa Marawi City sa Mindanao. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. 15 balening may apektuhan king albug ang pong pamaguhunan ning Gabun king parti na ning Eastern Samar uli na ning masika ng pong alang patugo tauran manibat anyang Sabado. Pansamantalang serado dekaring motorista ing Buray Paranas Road, Barangay Fatima, Hinabangan, Samar papuntang Taft, Eastern Samar uli na ning metalang landslide. Ala namang mete o may nasakit king insidente o neng marakaling pamilya ang magdatun ni karing evacuation centers. Yung mga evacuees naka-evacuate na sila sa kanilang sa magandang lugar. Pero dito sa may barangay Lokilokon meron namang mga families na nasa bahay lang nila. So far okay naman sila. At yan ang kikatamong balita, iba't king miyayaliwang lugar, king kikatamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Maya Pabel. Nakakuha ng pinakamaraming subscribers sa bansa ngayong taon ang YouTube channel na Wish 107.5 FM station batay sa official year-end report ng YouTube Philippines. Ito ang balita ni Mirasol Abogadir. I've been waiting for, I've been praying for
lamang ito sa mga sikat na Wish-exclusive performances ng ating mga local artist na mapapanood sa itinuturing na #1 FM YouTube channel sa bansa, ang Wish 107.5. Hindi lamang Filipino talents ang featured dito, kundi maging mga foreign acts tulad ni Rex Smith, reggae groups na Big Mountain at Inner Circle, at ang acclaimed Whitney Houston tribute singer na si Belinda Davids. Mga ito ay mula mismo sa live performance ng mga artist habang nakasakay sa nag-iisang FM radio mobile booth sa Pilipinas, ang Wish 107.5 bus. Mayroon itong makabagong audio and video facilities na kayang makapag-broadcast ng live, ticketless road concerts. Maging ang mga local entertainment figures and international music stars ay humanga sa konsepto ng istasyon. Kaya naman hindi nakapagtatakang ang Wish 107.5 YouTube channel ang nakakuha ng pinakamaraming bagong subscribers sa buong bansa ngayong taon. Ayon sa official year-end report ng YouTube Philippines, ngayong 2016 lamang ay umabot na sa 439,407 new followers o subscribers ang nadagdag sa Wish YouTube channel. Inilunsad ito noong July 2014 at sa ngayon ay mayroon ng mahigit 626,000 subscribers na kinabibilangan ng mga netizen hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang Asian countries tulad ng South Korea at Japan. Gayon din naman sa United States, Canada, New Zealand, Australia, Spain at Brazil. Kaugnay nito, bibigyan naman ng pagkilala ng istasyon ang husay ng mga Pilipinong mga awit sa pamamagitan ng ikalawa nitong Wish 107.5 Music Awards na gaganapin sa January 16, 2017 sa Smart Araneta Coliseum. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ginawang inspirasyon ng dating call center agent ang pagkatalo sa unang pagsubok sa Song of Praise Music Festival upang makalikha ng mas magandang awitin na akma sa panlasa ng mga hurado. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Congratulations, Joyner Dizon! Tinanghal na huling Song of the Week sa buwan ng Disyembre ang awiting Awa sa Song of Praise o ASOP Music Festival ngayong linggo. Matapos matalo sa unang pagsali sa ASOP ang dating call center agent na si Joyner Dizon, tinutukan na niya ang bawat komento ng mga hurado sa mga nakarang episode ng programa. Bukod sa makakapagpuri ka na sa Diyos sa pagsali dito, uuwi ka pa may dagdag kang kaalaman mula sa lahat, sa judges, sa interpreters at sa buong ASOP team. Personal niya rin pinili ang interpreter nitong si Dan Villano na siya ring interpreter na tumalo sa kanyang entry noon. Pansin ko po yung pagkanta niya may puso. So yun po kasi yung pinaka-importante sa musician, may puso. Sa akin po kasi pag nag-i-interpret ako, usually pag lalo na hindi ko alam yung kanta, iniintindi ko muna yung laman ng song. At the same time, yun yung nilalagay kong emotions while nag-i-interpret doon sa song. Dinaig ng Awa ang mga awiting Aking Diyos na likha ni Ronald Diaz na inawit ni Reynald Simon at Amang Mahabagi na obra ni na Israel Sapitan at Arvin Agustin sa rendisyon naman ni Walton Zirudo. Nagsilbing hurado nito sina Dingdong Avanzano, Jackie Lublanco at ang humalili pansamantala kay Dr. Musico, Mon Del Rosario bilang tagakatay na si Junji Marcelo. Basingan, UNTV News and Rescue, Philippines. Tinalo ng VOC Transformers ang MMDA Black Wolves upang mapanatili ang walang talong record sa UNTV Cup Season 5 second round eliminations kahapon. Ito ang balita ni Bernardadis. For the firefight. Malabana trying to create. Yes! Naku, ito delikado.
Umangat sa ikatlong pwesto ang 3-time runner-up PNP Responders matapos magwagi sa BFE Firefighters sa Game 1 kahapon sa University of Makati Gymnasium sa score na 86-84. Tila kinapos ng gatong ang Firefighters sa last 3 minutes and 48 seconds ng ball game kung saan niratrat ng 8-0 run ng PNP ang BFP upang makuha ang ikalawang sunod na panalo sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng 5th UNTV Cup. Tinanghal na best players of the game sina Olan Umiping na may 21 points, tig-5 rebounds at assist at 3 steals at si Harold Santa Cruz na may 9 points at 11 rebounds. Nagampag naman si Anton Tolentino ng 22 points at si Julius Criste ng 15 points. Una rito ay abante pa ng 10 puntos ang BFP sa pagtatapos ng third quarter, 69-59. On the other side, Jerome Kenneth Noremdes. Hindi naman umubra ang bangis ng MMDA Black Wolves sa powerhouse team BOC Transformers sa second game sa score na 84-71. Ito nang ikapitong sunod na panalo ng rookie team BOC na nananatiling hawak ang liderato sa liga na hindi pa nakakatikim ng talo. Samantalang nalaglag naman sa tig-4 na panalo at talo ang MMDA kaagapay ng BFP. Nanguna sa Transformers si playing coach Kenneth Captain Marvel Doremdes na tumikada ng 21 points, 5 rebounds, 4 assists at 2 steals. At si Verson Franco na may 26 points at 5 rebounds. Habang nagtala naman ng 25 points, 15 rebounds at 4 na assists si Cyril Santiago para sa MMDA. Open, Chester Tologna. Maaga namang ginulat ng two-time champion Judiciary Magis ang Malacanang kamao sa first quarter ng Game 3 sa score na 26. Lumobo pa sa 20 puntos ang abante ng Judiciary sa second quarter bago napababa ng Malacanang sa 9-point deficit, 39-30. Sa unang pagkakataon ng ball game, umabante ng 1 puntos ang Malacanang sa last 2 minutes ng third quarter, 47-46. Ngunit agad bumawi ang Judiciary end of third quarter, 53-52. Nanatiling mainit ang opensa ng Judiciary sa last quarter hanggang sa tuluyan ng di pinaporma ang Malacanang sa pagtunog ng buzzer, 74-63. Tinanghal na best player of the game si Chester Tolomia na kumawada ng 25 points kabilang ang 5 mula sa 3-point area, 9 rebounds at tig 2 assist at steals. Nalaglag sa ika-4 na pwesto ang Malacanang na may 5-2 win-loss record habang may 7 panalo at 1 pa lamang natalo ang Judiciary. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Natupad ang kahilingan ng isang dating domestic helper na magkaroon ng puhunan sa pagtitinda ng mga pagkain sa tulong ng programang Munting Pangarap ng UNTV. Ito ang balita ni Leslie Longboy. Mula sa pagiging labandera sa Iloilo ay nangarap na maging domestic helper si Aling Ella Nalua. Nang desidido na siyang mangibang bansa, ibinili niya muna ang mga anak sa kanyang asawa. At kahit nagustuhan siya ng kanyang amo sa Dubai, nagdesisyon din siyang umuwi ng Pilipinas sa pagnanais na makapiling ang pamilya. Pag-uwi ng bansa, nagpalipat-lipat sila ng tirahan hanggang sa permanenteng manirahan sa Cavite. Maliit lamang ang sinisweldo ng kanyang asawang si Mang Robert bilang security guard, kung kaya tanghalian at hapunan lamang ang madalas na naihahain ni Aling Ella para sa mga anak. Kaya naman naghanap na rin siya ng mapagkakakitaan tulad ng paglalako ng pagkain gaya ng tinapay, gayon din ang paglalabada at pagpaplansya. Kahit sobrang masakit na yung katawan ko, halimbawa ngayong araw may magpapalaba, kinabukasan may magpaplansya, masaya pa po ako nun. Kahit pagod po ako buong araw, masaya pa rin po ako. Ang 2 anak naman ni Aling Ella na kahit nagtsatsaga sa tig-isang pares ng school uniform ay hindi nagrereklamo sa kanilang magulang. Madalas ko pong sabihin sa mga anak ko na kung ano lang po ang meron tayo, maging kontento na lang tayo at magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang kanyang ibinigay. Hindi po sila naiinggit sa ibang mga bata na nakikita nila may ganito, may ganyan, hindi po. At sa pamamagitan ng isang kaibigan ni Aling Ella na ipabatid sa himpilan ang kanyang munting pangarap,
at agad na tugunan. Sobra po kami nagpapasalamat sa Diyos at sa mga taong ginamit ng Panginoon para po makatulong sa amin. Ang aking munting pangarap para sa pamilya ko ay magkaroon po ako ng kahit konting puhunan para makapagtinda-tinda po ng mga kakanin, mga tinapay, mga pagkain po para kumita po ako. Matustusan ko yung pag-aaral ng panganay ko sa lalong-lalo na po sa pamasahe po niya. Sa pagkakataong ito, isa sila sa mabibigyan ng karagdagang ayuda sa hanap buhay sa pamamagitan po ng programa ni Kuya Daniel. Kaya sa inyong mag-asawa, Ella at Robert, sa inyo na po ito, dagdag punan pa rin galing po kay Brother Eli Soriano. Maraming salamat po kay Brother Eli, kay Kuya Daniel, sa tulong na ibinigay niya sa amin. Hindi ko po masabi kung anong pasalamat. Masaya po ako. Natutuwa po, nagagalak sa tulong na ito na kanya ibinigay sa amin para po makatulong sa hanap buhay namin. Leslie Lobowen para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa sports, entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.